So, once and for all, Attorney Jess, ano ba talaga yung kailangan para ma-acquit or ma-convict si Sara? Kasi ngayon, butas-butas na yung mga senador eh. Wala doon si Jinggoy, si Bato nagtatago, 'di ba? What's the real deal when it comes to the technicalities in impeachment proceedings ng Senado? Ito anong tanong mo, kung paano mako-convict si Sara? Now that there are senators na wala doon, and maaring si Marcoleta mawala din. Well, ganito yan. Una, dapat mangyari muna yung trial. So we cannot put the cart before the horse. So kailangan mangyari muna yung trial, makita natin yung ebidensya, mapakinggan natin lahat tayo, the Filipino people. And of course, itong mga senador, they are not lawyers. They are not purely lawyers. And they don't have to be lawyers. Ang kanilang conviction or acquittal will be based on their conscience and the logic of what they see sa evidence, sa trial, no? So, yung mga tao na nagsispeculate, sure conviction, sure acquittal, ganyan-ganyan, hindi ko kasi magaya yun eh. Kasi I always want to wait until the actual trial. Of course, ako may sarili akong opinion na sa mga ebidensyang nakita ko na, most likely dapat makonvict si Sara. Pero hindi ko inaalis yung posibilidad na pag nagkaroon na ng trial, nagkaroon na ng cross-examination, nag-isa yung mga witnesses ng prosecution, nagbigay ng depensa si VP Sara. Finally, no, kung meron talaga siyang depensa, hindi ko inaalis. Si Mary Grace Piatos. No, diba? Baka pala meron talagang mga nakatanggap ng confidential funds at meron talagang saysay yung pagbigay nila ng confidential funds. So kung mangyari yun, di ba, dapat talaga ma-acquit si VP Sara. Pero sa ngayon, sa initial evidence na nakikita natin na kasalanan din ni Sara. Bakit pwedeng isipin ng mga tao na dapat siya makonvict? Kasi nga wala pa siyang binibigay na actual na defense or depensa niya. No? Sa ngayon, ang inaantay ko, mangyari muna yung trial, although personally, sa tingin ko, she should be convicted. But you have to wait for the trial because evidence can come out for or against conviction, and then we can say, kunwari, matapos na yung trial, hindi pa naman yan mag-decide agad eh. Meron tayong mga 1 week, sir, na pwede mag-usap after magtapos yung trial, di ba? Hindi pa yan magbibigay ng judgment agad. Ganun? Ang tagal na nga eh. Parang February pa daw matatapos eh. Parang natatagalan nga ako eh. Hindi, kasi kapag natapos mag-present ang defense, I'm sure bibigyan ng mga senator judges yung sarili nila ng, let's say, kahit 1 week to review all the evidence. And then magkakaroon ng session where they will make their decision. Parang yung kay CJ Corona, hindi naman pagkatapos ng defense, nag-decide na kagad yung mga senador eh. Meron silang ilang araw or 1 week to decide. So, doon din tayo papasok. Doon tayo dapat humusga na sapat ba yung ebidensya or hindi. Yung tanong mo na kung may kulang ba sa ebidensya, ako sa tingin ko wala. Ang may kulang yung depensa ni Sara. Kasi nga, depensa at argumento ni Sara lang ang makakatalo dito sa initial evidence na sa tingin ko sapat for conviction. But how about the technicality? Kasi like si Bato, hindi, ang tinatanong mo siguro kasi, ang tinatanong mo, sir, is yung kung ilan ba to convict. Kasi baka yun yung tanong mo. Well, that's another question, 'di ba? Kasi nabawasan na sila eh. Ilang boto ba talaga ang kailangan ngayon to convict? Kung yan yung tanong mo, sa ngayon, sa karamihan ng mga abogado, no, and based sa kasaysayan, based sa president or sa mga nangyari noon, dapat talaga 16. Okay? Kasi kasi 2/3 of all members, okay? Pero nga, noon naman, nung mga panahon na nag-impeachment trial kay ERAP, nung nag-impeachment trial kay Corona, wala namang absent na senador. Wala namang senador na may ICC warrant. Wala namang mga senador na nakakulong dahil may plunder case nung ini-impeach si Corona tsaka si ERAP.
So anong sagot ko dyan? Una, walang nakalagay sa konstitusyon na 16. Ang nakalagay sa konstitusyon ay 2/3 of all members. So meron dyang space or meron dyang leeway to interpret ano ibig sabihin ng all All members. members. Oh. Kasi kung ang all members ay 24, kahit na merong patay, kahit na merong resigned, illogical yon. Bakit illogical? Kasi tingnan natin, ito yung pangalawang argument. Kapag ikaw ba ay akusado sa korte, may regional trial court judge, pag tinaas mo yan, Court of Appeals, pwedeng 3, 5, or 9 ang huhusga sa kaso mo sa Court of Appeals. Sa Supreme Court, 15. Tanong ko, pwede bang magbigay ng desisyon ang isang absent na judge? Sa RTC, mag-isa siya, absent siya, hindi niya nakita yung ebidensya, hindi niya nabasa, hindi niya nakita yung mga witnesses. Pwede ba siya magdesisyon? Obvious na sagot, hindi. Hindi pwede kasi Buhay wala siya. siya dun eh. Buhay siya, hindi siya patay, hindi siya nag-resign, hindi lang siya pumapasok, or nakakulong siya, hindi pa siya napapalitan, wala pang napapalit na judge. Pwede ba mag-decide? Bawal. Okay. Why? Due process. Illogical Yes. sa due process na ipapakulong ka or i-convict ka ng judge na hindi naman nakita at nabasa yung ebidensya. Itaas natin sa Court of Appeals. Itaas natin sa Supreme Court. Kapag may sakit ang isang Supreme Court Justice or Court of Appeals Justice, kasama ba siya doon sa mga bumoboto doon sa desisyon? Hindi pa siya patay. Hindi siya resigned. May sakit lang siya. Nag-leave of absence. Hindi niya nabasa yung ebidensya. Hindi niya nakita yung mga papel. Hindi siya counted sa boto. So ganun lang din dapat. Ganun lang That's din probably dapat. happened already dun sa Supreme Court, di ba? Yeah, that happens in all countries in the world. Oh, Walang diba? justice na nagdi-decide or sumasali sa boto kung Ngayon- hindi sila nakapagbasa at nakapag-decide nung ebidensya. Bawal. Illogical, di ba? Illogical. Yes. Yes. Based Kasi, on that logic alone, 'di ba? Parang hindi mo nga alam yung kaso eh. Bakit ka makakasama sa mga magde-decide tungkol dito? Correct. And sa ngayon, bawal manood ng TV sa loob ng kulungan. Bawal mag-online. Bawal mag-Zoom. Di ba? Kahit baguhin ng Senado yung rules nila, hindi pa nila nababago, to begin with, bawal yun sa kulungan. Wala namang gadget. Bawal ang gadget sa loob ng kulungan. Ang sabi ng ibang mga senador, hihingi sila ng permission from the judge na dalhin si Jinggoy sa Senado. Bawal. Bakit? Suspended si Jinggoy. Hindi siya pwede dalhin sa Senado. 90 days. Suspended. So, hindi siya pwede. Kunwari, suspended ka as a podcaster. Let's just say may trabaho ka, sir. Tapos may boss ka. May boss ka. Sabi ng boss mo, sabi ng editor mo, suspended ka. O, hindi ka pwede pumasok. Hindi ka pwede mag-vlog. Di ba? Eh bakit sa senador? Hindi siya pwede pumasok dapat. Hindi siya pwede bumoto. Balik din tayo dun sa balik din tayo yung kay Bato, absent. Di ba? Hindi naman siya nakakulong eh. Pwede siya magpakita anytime. Magpakita muna siya. Para counted siya. Kung hindi siya magpakita, kung absent siya, bakit siya mabibilang? Bakit siya mabibilang doon sa 2/3 majority? Dapat hindi siya mabilang doon. So sa akin hindi to legal opinion. This is a logical opinion. Yes. Hindi nilagay sa konstitusyon na 16. Ang nilagay nila 2/3. So kapag nagto-2/3 ka, mathematics yan. Pag 2/3, merong denominator. May base. Di ba? Baka hindi alam ng ibang DDS Denominator. Meron kang i-multiply doon sa baba. 16 out of 24. Kung 24, hindi nga 24. Hindi 24 kasi illogical. Hindi niya makikita yung ebidensya, uma-absent siya, ayaw niyang pumasok. Violation ng due process yun. Labag yun sa karapatan naman ng nagkaso. Imagine, biktima ka, ikaw yung namatay. Ikaw yung namatayan. Yung pamilya mo, kinasuhan yung pumatay, yung sa Tacloban, yung sa Ateneo, sa Aurora, sa yung mga nalunod. Nagkaso sila. Pwede bang mag-decide yung judge na absent? Na hindi naman... Wala doon. Well, And so, if
'di ba yung example mo if kasi the senators are acting as judges here, 'di ba? If the Exactly. if the Supreme Court judges, the justices themselves are not counted, I think the same logic would apply for senator judges, 'di ba? Well, your argument checks out, 'di ba? Ito pa sir. Ang two-thirds, hindi lang yan sa impeachment. Ang two-thirds, tinitingnan din yan sa pagpasa ng tratado or ng treaty. Tinitingnan din yan sa pag-declare ng war. Kunwari, gera, di ba? Oo. Isipin nyo sir, China, napasok tayo, na-infiltrate tayo. Kinidnap nila 10 senador or kinidnap nila 9 na senador. Sabihin natin, mas malala, isang senador na lang ang hindi nila nakikidnap. Okay. So hindi na tayo makapag-declare ng war. O paano na? Hindi na pwedeng ma-approve ng Senado yung desisyon ng presidente na mag-gera laban sa China kasi may constitutional requirement, two-thirds vote of Congress to approve. So, kikidnapin lang or kung patayin kaagad ng China itong mga senador, wala nang pwedeng mag-approve ng war. Okay. Paano kung may mga trader pa? Paano kung may mga trader, may mga Chinators? Siyam sila. Sabihin ng siyam, boycott kami. Ayaw namin pumasok ng session. Ayaw namin bumoto. Oh, okay. Hindi mo na pwedeng aprubahan yung gera? Hindi pwede yun. Paano sa impeachment? Siyam kami. Ayaw namin pumasok. Dahil ayaw namin suportahan ang impeachment laban sa tao na to. Ito pa, mas malala. Okay. Paano kung presidente yung ini-impeach? Tapos, ang gawin ng presidente, kikidnapin niya yung 10. Oo nga. Never na siya makukonvict. Mas madali yun, di ba? Kasi Hindi na pwede makonvict yung presidente. Presidente siya eh. Ito nga, vice-presidente pa lang. Nahihirapan na tayo. Madami nang dumidepensa eh. Paano pa pag presidente ang i-convict mo? Let's say si Sara. Let's just say, kaso hindi to mangyayari. Sabihin natin maging presidente siya. Giving them ideas. Hindi, sabihin natin presidente siya sa 2028. May magpa-file ng impeachment. Himala, pumasa sa lower house. Kasi 1/3 lang yun eh. Himala, pumasa sa lower house. Pumunta sa Senado, kikidnapin lang niya 10 o 9. Hindi ka na pwede magkaroon ng 16. 15 lang ang pwede mag-convict. That is illogical. That is absurd. So, kung hindi kayo naniniwala sa akin ito logical opinion lang to maniwala kayo sa mga legal luminaries. Merong doctrine silang sinasabi si Dean Mel Santa Maria, si Dean Ranhilio Aquino. Meron kasing logic na absurd. Logical absurdity. You have to avoid absurdity. Nasa doktrina yan sa konstitusyon. You interpret the Constitution to avoid absurdity. How does the Constitution deal with those kinds of adversity? Absurdity, rather. No, the way to deal with it nga is that the Supreme Court is told. Merong tool of interpretation. Isang tool of interpretation is that your interpretation should support avoiding absurdity. Kapag in-interpret mo yung Constitution that will support an absurd or illogical conclusion, that is wrong or bad interpretation. You should avoid that. Kasi nga, mababaliwala yung konstitusyon. Mababaliwala yung konstitusyon kung ang decision mo always 16 votes. Why? Kasi nga, kikidnapin na lang yung siyam. Magpo-boycott lang yung siyam. Wala na mako-convict. So there are absurd ways to keep that requirement, 'di ba? Na parang kasi parang ngayon isipin mo parang ang labo mo naman, parang talaga ko kikidnapin yung siyam, 'di ba? Kikidnapin yung isa na lang senador, 'di ba? Pero medyo wild yun eh. But stranger things have happened all throughout history. And diba? kahit wild yun, balik tayo dun sa unang mas logical. Pangalawa lang yun Pangalawa lang yung kidnap, 'di ba? Ang una yung boycott. Okay? Madaling gawin yung Which boycott. happened already. Yes.
Okay, bago yung boycott, ano pa yung isang argument ko? Due process. Hindi mo Yes. nakita yung ebidensya, hindi mo binasa, hindi mo nakita yung witnesses, tapos bibigyan ka ng power na mag-decide. Correct. That is a very strong argument, 'di ba? Logical argument 'yun eh. But then again, these ideas that you're talking about, they're not law yet. So I suppose what they're gonna do is have the Supreme Court legislate this or what? Hindi, ano naman yan eh, kung kaya namang kunin yung 16 to convict, kunin na lang. And I think kaya. So itong tanong na But whether wouldn't that be a gamble? Well, I think it would be parang that would be easier kung if the Supreme Court can intervene. Hindi, mahirap kasi na magpa-file na sa Supreme Court ngayon pa lang kasi wala pang issue. Lahat ito theoretical. Mhm. In the future pa. Ang Supreme Court sasabihin niyan kailangan mayroong actual na kaso. So kailan magkaka-actual na kaso? Pag nagbotohan na yung mga senador. Wait. Let me baka mali yung intindi ko. Gusto mo, klaruhin na ng Supreme Court ngayon pa lang. Hindi nila gagawin yon. Why? Kasi wala pang kaso. Wala pang actual case. Bakit wala pang actual case? Kasi theoretical yung pinag-uusapan natin eh. Paano kung umatin si Bato? Paano kung umatin si Bato? I see. Okay. Paano kung sa conviction nakuha yung 16? Hindi na natin kailangan pag-usapan ito. So, magkakaroon lang ng filing sa Supreme Court kapag 15 or 14 senators vote to convict. Pagdating nun, dapat mag-file yung 14 or 15 senators. That's oo nga no. So if you are to predict what's gonna happen, what do you think will happen? I think makukuha yung 16. How? Kasi sobrang tuso si BBM. Ay, dito si Banat Boy. Banat Boy, ano masasabi mo doon? Ay, hi sa mga nanonood. Hindi lang ako Sobrang galing ni BBM. Sabi ng mga tao talaga, weak president. Pero walang weak president na nakapagpadala kay Duterte sa ICC. Yeah, actually he's a parang silent na ano siya eh. What's it called? Quiet assassin. Yeah. Quiet assassin. Yeah. So it's and he's very effective. Right now, puro I would say there's a lot of wins and Well, I would say yes and no. Siyempre may mga inflation, doon sa economic issues, kailangan pa galingan ni BBM. Pero sa political and democratic issues, diba? Okay siya kasi West Philippine Sea, ICC, impeachment, okay siya. Okay. Well, sa economics, there are other factors. Kailangan galingan niya yung ating gasolina, yung ating pagkain, yung ating di ba? So the impeachment trial do you think ma-convict or what do you think? Sinagot ko na nga yan kanina. Okay. I will be fair even to Sara. Yeah, okay. I need to see the evidence. I need to see kung sasalang ni Sara ang sarili niya. Sara Duterte, kung nakikinig ka, pakita mo ang galing mo bilang abogado. Sumalang ka sa witness, pakita mo kung gaano ka kagaling sumagot. Oo nga, no? Do you think she would? There's no other way. Hindi siya mapapawalang sala kung hindi siya mag-a-appear. That would be interesting, no? Only Sara Duterte can explain how she used the confidential funds. No one else. Only Sara Duterte can say ano ang nasa isip niya when she made the grave threats. No one else.
Kasi a few weeks ago when the hullabaloo sa Senado were happening, parang it seemed that there was a point na parang yung mga Cayetano faction were parang malakas sila di ba? And then all of a sudden now parang naano sila na nabaliktad na, di ba? Lumipat si Cheese at si Joel. Oo, di ba? So after that happened, parang now they're just flailing around. And Anong bangko yung ano? Ano yung bangko na may motto na we make things happen? Anong bangko yung may motto na we make things happen? Or yung parang ano, ano nga yung ba? anything is possible? Hindi ko alam. Hindi kasi ako nanonood ng TV na. Dali. Madaling Google lang, we make things happen. Oo. Okay. Ang alam ko lang yung yung BDO. Ano ba Okay. yun? Sabi ng BPI, we Ay. make things happen. Hindi ba BBM yun?